Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap at buhay-buhay ng isang OFW na sigurado po mapagkukunan natin ng aral, lalo na po yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na gustong maging OFW at nag-a-apply na dyan sa Manila. Mga kakayod, greetings muna tayo sa lahat ng ating mga kakayod na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating vlog saan mang parte ng mundo, saan mang lugar dito sa Saudi at lalo na po dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, break time natin ngayon, may 40 minutes pa tayo. Tumawag tayo sa pamilya natin sa Pilipinas, walang sumagot, kaya nag-vlog na lang tayo para magamit natin yung oras sa tama at saka may kabuluhan. Mga kakayod, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga problema ng OFW dito sa kanilang mga partner o mga asawa dyan sa Pilipinas. Yung selos mga kakayod. Ang selos mga kakayod, para sa akin, normal lang yan. Nagpapakita yan ng pagmamahal sa iyong partner, lalo na nandito tayo sa ibang bansa. Magandang sinyalis yan mga kakayod na kahit malayo tayo sa kanila, tayo pa rin yung priority nila at saka hindi sila tumitingin doon sa iba. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon mga kakayod maganda ang selos sa sitwasyon ng isang OFW. Kasi mga kakayod, kahit sabihin na natin na hindi lahat ng OFW tapat doon sa mga partner nila sa Pilipinas, pero hindi naman lahat. Marami pa rin tayo na tapat sa mga partner natin na nandun sa Pilipinas at saka iniisip natin, priority natin yung goal natin dito para sa kaginhawaan ng pamilya natin doon sa Pilipinas. Mga kakayod, minsan unfair sa isang OFW na magsiselos yung partner niya sa Pilipinas kahit alam natin mismo na wala tayong ginawang mali dito sa ibang bansa. Marami lang yung mga nabubuo sa utak nila kasi nandun lang sila sa Pilipinas na binibigyan lang nila ng maling impresyon at saka maling kahulugan mga kakayod. Halimbawa niyan, magchat-chat yung kasama mo sa'yo na babae, tapos yung tawagan niya malambing na tawagan, pero tawagan niya sa lahat ng mga kasama niyo dito yon, maging bakla man, babae o lalaki. Pero yung kinakasama mo sa Pilipinas mga kakayod na nakababasa doon sa message na yon, kasi siya mismo din may hawak ng social media account mo, iisipin niya na may karelasyon mo yung kasama mong babae na yon kahit matanda na. Iniisip mo na lang na nanay siya kasi malayo ka doon sa magulang mo, pero i-insist talaga ng partner mo mga kakayod na may relasyon kayo. Lagi talaga niyang i-stress sa'yo na ganyan yung mga nangyayari kahit alam mong hindi totoo yan. Mga kakayod, wag sanang gawin yan ng mga partner natin sa Pilipinas na i-stress tayo, gawaan tayo ng kwento at sa kagawaan tayo ng pagkakasala na alam naman natin mismo na wala tayong ginawang mali kasi focus lang tayo sa goal natin para sa pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, advice ko lang sa mga partner ng mga OFW dyan sa Pilipinas na magtiwala kayo kasi plano nyo yan na mag-OFW yung kinakasama nyo o yung asawa nyo para sa inyong kinabukasan. Kaya mga kakayod, ikaw na iniwan dyan sa Pilipinas, magtiwala ka, isipin mo lagi yung goal nyo, ipagdasal mo yung asawa mo, at saka lagi mong isipin na kayo lang yung nasa isip at saka sa puso ng asawa mong OFW, at yung pagsisikap niya dyan sa ibang bansa para rin sa inyong kaginhawaan. Mga kakayod, maraming beses, maraming mga problema ang dumaan sa isang buhay ng OFW na may pamilya, may kinakasama dyan sa Pilipinas na naiwan.
Alam natin mga kakayod na maraming naghihiwalay na OFW dahil sa pagiging irresponsable at marupok ng isang tao na nandito sa ibang bansa. Pero marami pa rin mga kakayod yung mga OFW na tumutupad sa pinag-uusapan ng kanilang partner dyan sa Pilipinas. Kaya nandito sila sa ibang bansa para magkaroon ng kaginhawaan. Mga kakayod, ang selos dapat i-control ng isang partner para hindi masira yung pamilya nila. Isipin niya, magdasal siya lagi na yung pagkalayo ng isang pamilya ay hindi hadlang at walang magiging rason para masira ang isa't isa. Lagi niyang isaalang-alang na ang asawa niya nandito sa ibang bansa, hindi masarap ang sitwasyon, naghihirap, nagsasakripisyo, at lagi lang nakapokus doon sa plano ng pamilya. Mga kakayod, tao lang tayo, tao lang yung mga partner natin, tao lang din tayo nandito sa ibang bansa. Pero kahit tao tayo mga kakayod, ipakita natin na matatag tayo, buo ang tiwala sa isa't isa, at magdasal para malagpasan lahat ng mga tukso, lahat ng mga maling pag-iisip, at laging magkaroon ng focus at communication para sa isa't isa. Mga kakayod, hindi madali yung kahit saang sides, sa OFW man o nandyan sa Pilipinas, na yung selos ay sobra na. Nagiging mali ka kahit wala kang ginawa, at saka grabe yung stress na dulot. Hindi lang stress sa katawan mo, stress sa utak mo, pati pa trabaho mo maapektuhan mga kakayod, na pwedeng masira yung mga plano mo. Mga kakayod, sana isipin ng lahat, OFW man o mga partner man nandyan sa Pilipinas, na magkaroon ng control sa pagsiselos. Instead na magselos, i-focus yung atensyon sa mga bata sa pagtulong sa mga OFW sa pamamagitan ng pagbibusiness para hindi masyadong sira yung pag-uutak nila na nakatuon lang doon sa selos. Saka kikita pa sila para mas madagdagan pa yung pera na naipadala ng isang OFW. Mga kakayod, dapat talaga na hindi talaga tayo magpadala sa anumang sinasabi ng ibang tao. Mas kilala natin kung sino yung partner mo, sino ka. Yun lang yung pakinggan mo. Huwag kang makinig sa mga kwento-kwento ng iba, mga pag-iisip mo na hindi tama. Bago ka mag-decide, bago ka magselos, pakinggan mo muna yung part ng partner mo. Mga kakayod, siguro marami pa tayong hindi na pag-usapan ng mga related sa topic natin ngayon. Paki-comment na lang po sa baba. Pasuporta na lang po sa ating channel. Paki-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated doon sa mga videos at saka mga pag-uusapan pa natin na i-upload. Mga kakayod, selos, isa yan sa mga dahilan kung bakit nasisira ang mga pangarap at pamilya ng isang OFW. Iwasan natin yan mga kakayod, magtiwala tayo sa isa't isa. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.